Nagkain ka na? Isang gabi, nagpalipad siya ng itim na ibon na may palamutan. Lumipad ito patungo sa bahay ni Rogelio at umikot-ikot sa kanilang bubong, nag-iiwan ng makinis na huni na tila palagoy ng mga kaluluwa. Ang mga kapitbahay na nakainom nito ay lalo pang natakot at naniwala ang may sumpangan sa pamilya ng binata. Kinabukasan, dumating ang ilang tulad ng Don Fausto sa kanilang upalid. May dala silang balita mula sa asintuan. Rogelio, iniimbita ka ni Don Fausto sa kanyang asintuan. Gusto kanyang harapin at tanungin kung paano mo napapanatili ang iyong pananim. Ngunit tandaan mo, kung hindi mo masagot ang kanyang tanong, ipapaaral niya sa buhay mo sa aming tulad. Napatigil si Rogelio. Alam niya ito ay patibong. Isang paraan upang ipahiya siya sa harap ng mga tao. Ngunit hindi siya nagpatinag. Kung nais niyang makita katotohanan, pupunta ako. Matapang niyang tugon. Hindi ako natatakot sapagkat ang toto'y walang kasamaan sa aking ginagawa. Sa kanyang puso, ramdam niyang ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa kanilang lupain, kundi pati na rin sa kanyang dangal at sa katotohanan kailangan lumitaw laban sa kasinungalingan. Magandang umaga ang sumalubong kay Rogelio, ngunit sa kanyang dibdib ay mabigat na kaba. Ang araw ng kanyang pagharap kay Don Fausto ay dumating na. Hindi lamang siya pupunta roon bilang isang hamak na magsasaka, kundi bilang isang tao na kailangang ipagtanggol ang kanyang dangal at pangalan laban sa mga kasinungalingan. Bago siya umalis, lumapit ang kanyang ina at mahigpit na ang kanyang balikat. Wika nito, huwag mong kalilimutan, wala tayong dapat ikahiyan. Sa batas,